Ciao mga amigo't amiga, this is Lucky Girl and welcome to my YouTube channel. So guys, shout out nga pala sa lahat ng mga subscribers ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood sa mga videos ko. And also, shout out na rin sa mga bago kong subscribers, kay Super Capricorn 64, kay Tini Napay, Rain San Pascual, Jinky Esclamado, Carmelo Pareno, Sian, and Danny Fidel. So, maraming salamat sa inyong lahat guys sa pag-subscribe nyo sa akin. So, guys, ngayon naman, hindi muna tayo magluluto. Meron kasi tayong isang subscriber na millennial na nag-challenge sa atin na ipakita yung ating pagme-makeup. So, nabanggit ko nga before sa mga previous kong vlogs na hindi ako mahilig mag-makeup. Nagme-makeup lang ako kapag yung mga pinupuntahan ko ay importante o meron akong mga kausap na kailangang mag-ayos. So, nagme-makeup ako. Pero, hindi talaga ako ganon ka-expert. Pero since na challenge tayo, gagawin natin. Bago tayo mag-start ng pagme-makeup, panoorin muna natin ang humamon sa atin na si Miss Mara Ballesteros sa kanyang makeup tutorial. Panoorin natin siya, guys. As you can see, we'll do a simple makeup look. And to give it a little twist, I would challenge Lucky Girl. I hope that you will like this look. And for those na gusto magpabata, magpa-fresh, yung simpleng makeup lang, this is the perfect makeup look para sa inyo. So give it a thumbs up and subscribe to her channel and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos niya. You can also comment down below your suggestions or opinions regarding this video and to other upcoming videos. Before we begin, I just want to say that I'm not a makeup expert or any beauty guru, but I'm just gonna show you how I do my makeup. So, let's get started. So, bago ako maglagay ng any makeup product sa mukha ko, nag-skincare muna ako to prep my face para hindi siya mabigla sa mga chemicals na pwedeng malagay sa mukha natin. So, first is mag-apply muna ako ng toner para mabalance yung pH level ng mukha natin. 'Di ba? Saka, para ma-minimize din yung pores to avoid oiliness. Lalo na pag may makeup tayo, 'di ba? Ayaw natin ng ganon. And, so, apply nyo lang yung toner sa face nyo. So, next naman is maglalagay tayo ng moisturizer. Mas prefer ko yung moisturizer na in-spray kasi mas madali siya ma-distribute sa mukha mo and lightweight lang siya. Importante yun para sa akin. Kasi, ayoko yung heavy sa mukha, yung feeling ng moisturizer. Basta importante na moisturize yung face natin. Yan, kasi marami tayong product na ilalagay sa mukha natin. Yan, okay na yan. So, I'll just let it dry. Then, I can start doing my makeup look. So, to start, I'll be using this brow pencil para i-outline yung brows ko. Inuuna ko muna yung eyebrows ko para makita ko na yung structure ng mukha ko. Sa mga may brows na katulad sa akin, nakikita nyo naman na bushy siya, kalat-kalat, kasi wala naman akong panon magpa-arts ng kilay. But it's okay kasi magagawa natin ng paraan yan, you know, it's makeup. So, ayan. Para sa may mga makakapal na kilay tulad ko, onting product lang ang kailangan natin. Kasi kapag maraming product, ayan, magmumukha siyang 1/2 na ng mukha mo, diba? We don't want that. So, ayan. Fini-fill ko lang yung mga gaps na meron sa kilay ko. Para tipid din sa product, diba? Ang mahal-mahal kaya ng makeup. Charot. Oo, totoo yun. So, ayan. Nilalagyan ko siya ng shape, as you can see. Ayan. Feathery strokes lang yung gagawin natin. Kasi, para smooth yung kanyang
itsura. Para mga natural pa rin, di ba? As much as possible. Tip pala is that importante na sundin mo yung natural shape ng kilay mo. So, tatapusin ko lang yung pag-fill ng kilay ko, then I'll get back to you guys. Yun nga pala, gusto ko lang din sabihin na hindi importante na sobrang pantay ng kilay mo. Kasi, diba, ganun naman talaga pag natural. Walang pantay. Ayan. So, makalat pa din. Ayan. Para mas maging natural pala ang itsura ng ating kilay. Hindi siya hindi naman necessary na square talaga dito, saka dark pa rin dito. Mas maganda if mas light dito, saka mas dark yung shade dito sa gilid natin. Para, ayun, maganda siya kapag magpipicture kayo, kapag dark yung shade dito. Kasi kapag may light, tas nag-bounce, ayan, parang magmumukha siyang putol kapag light yun dito, diba? Hindi maganda yun. Ayun. Okay, so tapos na tayo sa ating kilay. Lilinisin ko na lang to kasi lalagyan ko siya ng concealer kasi hindi naman necessary to, pero kasi sobrang kalat ng kilay ko. Para malinis lang tignan, lalagyan ko ng concealer dito sa mga may hair para makita nyo talaga yung shape ng kilay ko. Kaya outline nyo lang para kitang-kita talaga ng kilay on flick tayo, diba? Para malinis din tignan. Kilay is life. Sorry pala if hindi ako tumitingin sa camera kasi mas sanay ako tumingin sa mirror. Ayan. Sa baba, sa sides. Ayan, importante. Para sa mga kilay na katulad ko. Pero kapag malinis na yung kilay nyo, hindi nyo na kailangan gawin to. Ayan. Ganda rin to kapag may lagpas kayo or may gusto kayong bawasan sa kilay nyo. Kasi, yun, parang hindi makapal tignan masyado. Tip ko lang naman. Dito din. Para hindi pa nagkaka-structure na siya. Unti-unti lang. Ang ginagawa ko yung sa wand. Ginaganyan ko lang. Kasi kapag maraming product, parang ang kapal-kapal ng makeup mo. Dapat yung ano lang, simple lang, tipid, gano'n. Ewan ko, gano'n lang talaga mag-makeup. Ayan. So, tapos na yung kilay natin. So, next step is, gagawin ko na yung eyeshadow ko. Gusto ko na, inuuna ko yung eyeshadow ko kasi nagkakaroon siya ng fallouts may mga instances na gano'n. So, para isahang linis na lang kapag in-apply ko na yung base natin or yung foundation natin. Since ang gagawin natin is yung simple glam makeup look, onting ano lang naman ang kailangan natin. Yung mga parang warm tones, ganyan. So, uumpisahan ko yung paglagay ko ng eyeshadow sa paglalagay ng base sa mata ko. Ayan. Ginagawa ko is, naglalagay din ako ng concealer sa lids ko. Ganyan. Para maging base niya. Itong hack na to is natutunan ko para mas maganda yung payoff ng color sa mata mo. Para less product, tapos ang tingkad pa tignan, di ba? Ayan. I-blend nyo lang using your fingers. Ayan. Ayan. So, tapos na. Lagyan na tayo ng eyeshadow powder. Ayan. So, ang gagamitin kong shade is ito. Yung mukhang ano lang, natural. Ayan. Tapos, i-apply ko siya sa buong lids ko. Para, ayan, diba? Parang, konti lang yung product na yun. Ayan, i-blend nyo lang. Paikot, circular motion, or ganyan. Saan kayo komportable, basta ma-blend nyo lang ng maayos. Ayan. Sa kabila, ganun din. Itong look na to, sobrang simple lang and napakadaling gawin. Ayan, so, tapos na. Lagyan na tayo ng eyeshadow powder. Ayan, so, ang gagamitin kong shade is ito. Yung mukhang ano lang, natural.
Tapos, i-apply ko siya sa buong lids ko. Ma-blend nyo lang ng maayos. Sa kabila, ganun din. Itong look na to, sobrang simple lang and napakadaling gawin. So, ayan. Tapos na tayo sa mga lids. And para sa mga beginners, makakatulong yung paglalagay ng tape sa gilid ng mata natin kapag maglalagay tayo ng parang eyeliner. Maganda tong look na to kasi malilift yung mukha nyo para, di ba nga, magmukha tayong bata-bata or bumatak yung mukha natin. Ayan. Ito yung ginagawa ko. Naglalagay ako ng tape para din, pagpasensya nyo na itsura, pero ganyan talaga siya. Para magmukha, para meron tayong guide sa paglalagay ng eyeshadow and eyeliner. Ayan. Para pantay, di ba? So, kaya ko nilagay ito is magdadagdag ako ng darker shade. Mga brown, ganyan. Ganitong brown. Ilalagay ko sa crease ng aking eyelids. Dito lang. Onti lang. Ganyan. Ganyan lang. Para mukha tayong chinita onte. Para bumatak yung mukha natin. Mukhang nag-lift. Unti-unti lang pala yung paglalagay ng product kasi mas madali na magdagdag kaysa sa magbawas, di ba? So, para tipid-tipid din. So, di pa tayo tapos dyan kasi i-blend pa natin yan para smooth lang yung transition ng color. So, if na-feel mo na okay na. Pero if feeling mo gusto mo pa magdagdag, di ba? Dagdag pa. Okay lang na lumalagpas kasi sa tape naman yun eh. Kaya nga may tape para may guide tayo. Okay, so para sa akin, okay na yung ganyan. So, last na gagawin natin para sa mata natin is maglalagay naman tayo na parang shimmer dito. Ayan, para makita yung shape ng ating mata na pagano'n. Pwede nyo gamitin yung kahit anong shimmer na meron kayo. So, next naman is maglalagay tayo ng parang glitters din dito, kahit ano. Pero mas maganda kung white, tulad neto. Ayan, ganyang glitters or shimmer sa mata natin. Pero onti lang. Saka dito. Then, yan o. Tapos i-blend lang natin. Optional to, pero mas maganda kung may ganito para mukhang, diba, matangos yung ilong, ganon. Pwede hindi nyo nalagyan dito sa baba, pero nilagyan ko lang din. Nakaka-add rin siya ng effect sa mukha natin. Ayan, onti-onti lang. Tapos, pwede din natin lagyan ng brown dito. Yung ginamit mo kaninang brush, yung tira-tira dun. Next naman is, maglalagay na tayo ng mascara para sa eyelashes natin. So, if nagulat kayo, bakit ganyan yung lashes ko? Optional lang din to, pero nilagyan ko na rin ng false eyelashes para mukhang pak ganun, bongga. Diba? Yan. Pero kahit hindi, okay lang. Kasi wala kasi akong curler, kaya hindi magmumukhang nakaano talaga yung mata ko. Ay, yung pilik mata ko. Ayan. Lagyan nyo yung taas. Lagyan nyo rin yung baba. Okay, so tapos na tayo sa ating mata. Next naman is maglalagay na tayo ng base para matanggal din yung mga excess dyan. Saka, kitang-kita nyo naman, napakarami kong imperfections sa mukha. Ayan, so, maglalagay tayo ng base. Which is yung ating foundation. Sa pagpili pala ng shade ng foundation, mas maganda kung tugmasan nyo yung shade ng yung foundation. Katulad nyan, dapat kakulay nyo. And kung acidic ka naman, mas maganda kung 2 shades lighter yung pipiliin mong shade. Kasi kapag tumagal siya sa mukha mo, lalo na pag naarawan, napawisan ka, mas magiging dark yung epekto nun sa mukha mo. Ayan, sa skin tone mo dapat. Tulad ko, medyo morena. So, ganun din yung shade na nilagay ko. So, i-blend mo lang siya using sponge or pwede rin yung brush gamitin mo. So, yan, blend nyo lang. Kahit onting product lang, basta medyo matakpan yung mga blemishes, ganyan.
Kasi maglalagay pa naman tayo ng concealer eh. Ayan. So, dampi-dampi lang para hindi rin masyadong harsh ang mukha, diba? So, ayan. Tapos na ako sa foundation. Next naman is maglalagay tayo ng concealer para sa mga, ayan, if ever may mga dark spots kayo, eye bags, nako, concealer lang sagot dyan. And yung concealer dapat 2 shades lighter din sa skin tone mo para magsilbi rin siyang highlight sa mukha. Ayan, lalagay lang ako dyan. Konti lang. Pag nasobrahan kasi, ang cakey tignan, which parang nagka-crack-crack, lalo na pag pinapawisan, ganyan. Dito lalagay ko sa ilong para mukha ding highlight. Para mas umangat yung ilong natin. Kaya mas maganda nga na mas light yung color, mas light yung shade ng concealer. Then, i-blend din natin using the sponge. Ayan. Hindi naman necessary ito kung wala namang i-cover sa face mo. Hindi mo naman kailangan mag-concealer. It is just to conceal some things on your face. So, tapos tayo sa ating foundation and yung base ng mukha natin. I-set natin yung ginawa nating base sa mukha natin para hindi siya mag-oily. Pwede kayong gumamit ng pressed powder or any loose powder para dito. Pero ako ito yung ginagamit ko. Para mabilisan lang, diba? Pwede nyo gamitin yung sponge, ganyan. Pero mas gusto ko ng brush kapag mga powder, ganyan yung ginagamit. Maganda rin to kasi na mag-set kayo ng powder sa face nyo para ma-control din yung oiliness, diba? Ayan. So, tapos na yung pagsiset natin. Next naman na ginagawa ko is nag-a-apply ako ng blush. Ayan. Yung blush nyo, pwede rin nasa pressed powder, parang pressed powder, ganon. Pero pwede rin loose powder tulad nito. So, ang pag-apply ng blush para sa akin, dito ko ina-apply sa apples ng cheeks ko. Lumingiti kayo, ganyan. Saka, mas maganda if unti-unti yung pag-apply nyo ng blush. Para nakokontrol nyo kung gaano kadami, gaano kakapal. Ganyan. Simula dito, papunta dyan. Parang natural lang. And, diba? Pantayin nyo din. Lagyan nyo din sa nose. Onte. Okay, so, after ng blush, mag-contour naman tayo. Actually, hindi ako masyadong makontour na tao. Pero, nakikita nyo naman kasi yung face ko. Diba? Pabilog siya. So, yung pagka-contour na ayon din yun sa iyong face shape. So, sa pagka-contour, mas maganda din kung medyo warm yung kulay ng powder na gagamitin mo. Magsa-start ka dito, tapos huwag mo na lagyan ng product dito, i-blend mo na lang using your brush. Kasi andito yung parang umangat yung cheekbones natin, di ba? Parang, uy, pumayat yung mukha niya, te. Ganon. Nakapahit ang mukha, di ba? O, sabi ko sa inyo, nakakabata. Kaya pwede to sa lahat, itong look na to. Yan, blend yun lang mabuti. Together with the blush. If para sa inyo okay na, ayan. Hindi nyo naman kailangan ng sobrang daming product para sa mukha nyo. Kung ano lang yung enough, diba? Bisaduhin nyo rin yung mukha nyo kasi doon nyo malalaman kung saan nyo dapat ilagay yung product. Tulad nitong contour na to, syempre andito yung bones ko. So, alam ka naman dito mo lagay or dito mas mataas, diba? Para precise din. Ayan, blending is the key. Ayan. Makeup takes time. So, after that, ayan, noo mo, hairline. Ganyan din. Hindi naman to masyadong kailangan.
if gusto mo, ganun na yung face mo, walang contour, okay na rin. Parang yun, hindi naman masyadong necessary to. Okay, so tapos na tayo mag-contour, tapos na tayo sa brows, tapos na tayo sa blush and eyes. Next naman is, itong lips natin. So, first na ginagawa ko is, moisturize ko muna using a lip balm. Para hindi siya patchy kapag nilagyan nyo ng lipstick. Okay, so for our lips, ginagawa ko is ina-outline ko muna siya using a lip liner. And pwede rin naman kayo mag-straight go to the lipstick or lip tint, ganyan. Pero ako, prefer ko na i-outline muna yung lips natin. Yung natural line lang, natural shape ng mukha natin. Para hindi lalagpas-lagpas, di ba? Kahit anong color, okay lang. Ayan. Pero mas pinili ko yung medyo brown, ganyan yung kulay. Kasi, para magmukha siyang shadow. Diba? Mukhang nakakontour na din yung lips mo. Ayan. Then, maglalagay na ako ng, lip tint pala muna. Para kahit kumain ka, diba? Hindi matatanggal yung lips. Kahit anong shade pwede nyo ilagay. Yan yung lips natin. Then, last thing na ginagawa ko is yung paglagay ng highlighter sa mukha natin. Tulad nitong may mga shimmer na yan. Importante to para magmukha tayong glowy. Hindi puro matte lang yung nasa face natin. So, sa highlighter, and pwede nyo rin gamitin yung nasa eyeshadow palette nyo. Unti-unti lang. Dito lang sa highest point ng cheeks mo. Or mukhang naka-ano, diba? Next naman is sa nose area dito. Para hindi mukha tayo matangos, diba? Saka sa bridge. Okay, so, ayan na yung final look natin. Ayan. Simple lang naman siya. And, diba, mukha siya nakakabata, mukhang pa-fresh lang. So, yan guys, ito na yung final look talaga natin. Nilugay ko lang yung buhok ko. Ayan, mukha siyang, ganyan lang, simple lang siya. Mukha lang siyang mahirap gawin dahil siguro dito sa winged eyeliner natin. Pero, ayan. Okay, so, ayun. I hope na magustuhan mo to, Lucky Girl, and I'll be waiting kung ano ang final look mo din. So yun guys, again, subscribe to her channel, click the thumbs up, and comment down below your suggestions and opinions about this video. So, yung ipapakita ko, sa sarili ko lang ito. Ginagawa ko lang ito sa sarili ko. Hindi ko sinasabing tama yung procedure ko. Isi-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa kong pag-makeup since na challenge tayo ng isang millennial. So, wala bang magcha-challenge sa inyo guys? Nakaedad ko naman. Wag naman mga millennials. Noong nakaraan, challenge ako na magsayaw ng bawal lumabas. Ngayon naman, pag-makeup, sus Mariosep. Sana naman merong kaedad ko na i-challenge ako. Pwede tayong mag-cha-cha, magsayaw ng tinikling. O di kaya, fandango sa ilaw. Mga ganon. Huwag naman puro millennials nag-challenge sa atin. Para namang kakaiba yun. So, sana nga, may mag-challenge sa atin. So, eto guys, as you can see, wala akong makeup. May lipstick lang ako. So, ang ginagawa ko, bago ako mag-makeup, nag-a-apply muna ako ng cream. Di ba nung nakaraan, pinakita ko na to sa inyo na ginagawa kong moisturizer sa mukha ko. So, eto pa rin yung ginagamit ko. Bago ako mag-makeup, naglalagay muna ako nito ng kaunti. Ayan siya. Maglalagay lang ako ng konti para hindi naman magmumukhang ano yung tuyot yung mukha natin. So, kailangan natin to para hindi magmumukhang tuyot yung mukha natin. Kailangan may moisturizer tayo. So, yan siya. Kahit anong
moisturizing cream, eh pwede nyong gamitin. Eh ako lang, para isa lang yung ginagamit ko, so ito pa rin yung ginagamit ko, yung Lux Organics. Ito pa rin yung ginagawa kong moisturizer sa mukha ko bago ako mag makeup. So ayan, eh papantayin ko lang yan sa mukha ko, ganyan, para magkaroon ng glow yung ating face. Naglagay muna ako ng moisturizer. So, ayan siya. Ayan na siya. So, i-distribute lang natin sa mukha natin. Tsaka sa ilalim ng mukha natin. So, ayan. Naglagay na tayo ng moisturizer. So, pag nakalagay na tayo, paglagay na tayo ng moisturizer, nabubulol tuloy ako. So, ang susunod na gagawin natin ay ito. So, after ng moisturizer, ito na yung susunod na ilalagay ko. Meron akong Revlon Photo Ready Skin Light. So, ito yung nilalagay ko muna bago ko ilalagay yung aking foundation. Naglalagay muna ako nito kasi face illuminator din ito. So, Revlon Photo Ready siya. So, maglagay muna tayo ng konti nito. So, ito. Naglagay ako ng konti lang sa foam na para sa mukha. So, ilalagay ko lang siya ng ganyan. Ilalagay ko siya dyan. And kung medyo kulang pa, maglagay pa tayo ng konti. Ayan o. Parang i-scatter lang natin sa face natin. Tsaka dito sa ating liig para magiging pantay. So, eto na siya. Igaganon nyo lang siya. I-scatter nyo lang sa face nyo para magiging pantay siya. So, ganyan. Hindi naman natin kailangan masyadong makapal ang ilalagay natin. So, ganyan lang. Medyo konti lang. Tapos, isali natin yung leeg natin para pantay naman siya. Isali natin siya dyan. Ayan. So, after na nalagay ko na yung ating Revlon na Photo Ready. So, yung face illuminator. So, ang isusunod natin ay ito naman guys, yung Revlon Insta Filter. So, ito yung ating foundation. So, marami namang iba't ibang foundation. So, ito lang yung gusto ko na foundation kasi meron na siyang foam, tapos photo ready din siya. So, medyo maganda siya. So, maglagay tayo. So, ganito siya. Meron na kasi siyang foam, kagaya ng sinabi ko. Ayan siya, oh. Revlon Photo Ready Insta Filter. So, ang gagawin na lang natin dyan, iikutin lang natin siyang ganyan para lumabas yung kanyang laman. So, ayan na siya. Lumabas na yung laman niya. So, yan. Ilalagay lang natin na yan sa mukha natin na dot-dot lang na ganyan. Medyo hindi masyadong marami. So, as you can see, may sarili siya kasing brush. So, ito na yung gagamitin mo na pagbabrush sa mukha mo. So, yan na siya. May sarili na siyang dalang foam. So, ipapantay mo na lang siya na ganyan. Ipapantay-pantay mo na lang siya. Yung
nakalabas na liquid, ipapahid mo na lang siya na ganyan. Ipapantay-pantay mo siya. So, konti lang yung nilagay natin na liquid, pero since na yung brush niya ang ginamit natin, meron sigurong mga natira nung last na ginamit ko kasi parang dumami eh. So, minsan kasi yung foam na to, hindi ko rin to masyadong ginagamit. Ginagamitan ko siya ng sarili kong foam na pangpantay na ganyan. So, yan. Mas gusto ko yung manipis lang na pangpahid sa mukha. Yung foam na maliit lang. At saka manipis. Kasi parang feel ko siya kung pantay na ba o hindi. So, ayan na siya. Nagpantay na siya. So, yung shade nga pala ng foundation na bibilhin nyo, eh, depende yon sa inyo kung ano yung gusto nyong kulay. Kung gusto nyo ba yung natural, yung parang beige, o kung gusto nyo naman yung medyo maputi. Nasa inyo yung guys. Hindi naman pwede yung sobrang maputing-maputi naman. Kasi, para naman tayong multo nun. So, ayan na siya. So, guys, nakalimutan ko nga palang sabihin kanina na, di ba naglagay tayo ng moisturizer? Dapat, bago natin i-apply yung ating foundation at saka yung ating face illuminator, kailangan tuyuin muna natin yung ating moisturizer. Kasi kanina, hindi siya masyadong natuyo. Kaya nung naglagay ako ng foundation, parang pinapagpag ko siya dito kasi parang meron siyang nagkaroon ng parang puti-puti. So, yung clue dun guys, kailangan tuyuin munang mabuti yung ating moisturizer bago tayo mag-apply ng ating mga foundation. So, since na naglagay na tayo ng foundation, ang susunod na gagawin natin, yung ginagawa ko, maglalagay tayo ng loose powder. So, magpa-powder tayo para naman mabalance yung foundation natin. So, ang ginagamit ko na loose powder yung BYS. Ito siya. So, maglalagay tayo ng powder sa ating mukha. So, ganyan lang. Ganyan lang. Ganto lang yung ginagawa ko. Inaano-ano ko lang yan siya dyan. Nilalagyan ko lang siya. Ganyan. Parang magiging smooth yung ating foundation pag naglagay tayo ng loose powder. So, yan siya. Ginaganyan-ganyan ko lang siya. Yan. So, titingnan natin kung alin yung mga portion na hindi pa nalagyan. So, ganyan. Lalagay natin dyan. So, ayan siya guys. Yung ating ginamit na loose powder na BYS. So, ito siya. Ayan siya. So, yung next na, nangatituloy yung ilong ko ha. So, yung next na gagawin natin, maglalagay naman tayo ng blush on. So, ayokong pumunta ng mall guys sa mga department store ngayon kasi medyo delikado.
So, ang gagamitin nating pang blush on ay ito. Into It. Ito yung gagamitin nating pang blush on kasi naubusan nga tayo. Hindi tayo makapunta ng mall ngayon. So, ito siya. Ganyan lang. Yung dalawang shade, yung parang medyo darker at saka lighter, parang pinagsasama ko lang siya na ganyan. Tapos iba blush on ko lang na ganyan, no. Ganyan lang. Ganyan ko lang siya. Tapos, ganituhin ko lang yung mukha ko. Ano ko yung cheekbone ko na ganyan. So, ganyan lang. Medyo hindi naman madami akong nilalagay kasi ayoko naman ng medyo mapula o ano, gusto ko lang yung mga natural lang, yung parang wala lang. Ganyan lang, oh. Parang wala lang. So, after nyan, yung susunod na ilalagay natin sa ating mukha ay ito ang nilalagay ko. Yung Luminous Glow. Yung LA Girl Luminous Glow. So, after na nakapag-makeup na tayo, so, maglalagay tayo ng ganito. So, kukuha tayo ng konti lang para magkaroon lang ng glow ulit sa ibabaw ng ating face. So, medyo konti lang. Ganyan lang. So, medyo konti lang. Dito lang banda sa may ilong natin at saka sa pisngi natin na konti lang. Para magkaroon lang siya ng parang glow. So, ganyan lang. Ganyan lang. So, ayan siya. Ayan. So, okay na yung mukha natin. Ngayon naman, pupunta na tayo sa ating mata. Yung makeup naman ng ating mata. Ay, Diyos mio. Ang daming kakitsihan talaga. Oo. Miss Mara Ballesteros yung nag-challenge sa akin ng makeup. Girl, maraming salamat sa challenge mo, ha. Happy birthday nga pala sa'yo. Alam kong birthday mo ngayong araw na to. So, ang mapapayo ko lang sa'yo, enjoy your youth and believe in the beauty of your dreams. Chase your dreams. Mangarap ka. Because all dreams will become a reality kapag pinaghirapan mo, isinabuhay mo ang mga pangarap mo. Ang mga panaginip mo magiging totoo. So, again, happy birthday, girl. Stay beautiful always. God bless you more. So, yon. So, sabi ko nga, tapos na yung mukha natin. Dito na tayo sa ating mata. So, ang gagamitin natin sa ating mata ay ganito. Meron kasi tayong yung shade ng ating mata, meron tayong Clinique. Pero sobrang nabuhusan ng alcohol yung ano nito, kaya ganito itsura. So, ayan. Clinique. Meron tayong Clinique ang tapak na ito siya. Na pwede nating ilagay sa ating mata. Or, meron din tayong Into It na ganito. So, ayan siya. Marami siyang shade. So, ito siya, oh. Into It. Ayan. Marami siyang shade na pwede nating gamitin sa paglalagay sa ating mata. So, ganito. So, ito na yung gagawin natin, guys. Pipili tayo ng shade dito na magugustuhan ko. So, itong nasa gitna, try natin. So, ilalagay lang natin dyan. Ilalagay tayo dyan.
sa ibabaw ng ating pilik mata. So, yung kabila, lagyan din natin. Ilalapag natin yan. So, hindi naman talaga ako marunong mag-makeup, guys. Ganito lang yung mga ginagawa ko. So, sa sarili ko lang to. Pero, medyo okay naman. Nagmumukha namang may makeup. So, ganyan. Ginaganyan ko lang siya. So, gagamitin din natin yung Clinique. Maglalagay tayo ng ibang shade naman sa ibabaw. Para medyo mabuhay yung ating mata. Ipapapang natin dyan. So, ayan. So, sana marami kayong mapupulot sa pagme-makeup ko, guys, na nire-recommend ko sa inyo yung Revlon na foundation kasi medyo maganda siya. So, para siyang natural, parang wala lang. O, kita niyo yung mukha ko, 'di ba? Parang wala siyang makeup, parang natural lang, o. Hindi kagaya nung ibang mga makeup na parang ang kapal-kapal sa mukha. So, yan siya, parang natural na natural, parang wala kang makeup. Kung meron man, light na light lang siya. So, nasa inyo, guys, kung gaano nyo ka daming gustong ilagay sa mata ninyo. So, ganyan. So, ayan siya. So, tapos na tayo dyan sa ating paglalagay dyan ng makeup sa ating mata. So, ngayon naman, kailangan natin dito naman sa ating ilalim ng ating mata. So, kailangan natin ng eyeliner. Kaso, ito kasi talaga yung gamit ko, guys, yung Revlon na Color Stay. Ito siya kasi maganda siya dahil hindi siya kumakalat. Kapag ito yung ginamit nyo, 'di ba? Pagka kunwari parang naiiyak ka or parang nagluluha yung mata mo, so hindi siya kumakalat. Kaso ang problema, ubos na rin pala siya. Ayan siya, oh, ayaw nang umikot, wala nang laman. Pwede rin to sa kilay natin kasi pwede rin itong pang eyebrow. Kaso nga naubusan na tayo kasi nga hindi tayo nakabili. Ayan siya, oh. Pwede to sa eyebrow, pwede rin to sa pang eyeliner natin. So, ayan siya. Revlon Color Stay. So, walang laman. So, dito na lang tayo. Meron tayong pang reinforcement. Pang reinforcement. Ano bang tatak nito? Hindi ko mabasa. Ewan ko. Basta dati pa to. So, ito na lang gagamitin natin. So, nag-eyeliner lang ako ng ganyan. Ganyan. Yung iba kasi, guys, ang ginagamit nilang eyeliner yung mascara nila. Ako naman, ayoko nung ganun. Kasi nga, kahit na minsan yung mascara natin, hindi naman siya kumakalat, ayoko pa rin yun. Kasi ayokong nagdidikit-dikit yung pilik mata ko. So, sa baba. O, ganyan. Maglalagay lang ako ng kaunting eyeliner dyan. O, ganyan ko yan siya. So, yan. So, yan. May eyeliner na tayo.
So, ang problema natin ngayon, yung ating pilik mata. Kasi ayoko ring mag-curl-curl ganyan ng pilik mata. Kasi, sabi ko nga sa inyo, ayoko nang nasasaktan yung mata ko. So, ang ginagawa ko, meron akong Maybelline na Hyper Curl Mascara. So, ang ginagawa ko lang, igaganon ko lang yung mata ko, tapos lalagyan ko siya ng konti lang, hindi naman masyadong marami. So, igaganyan ko lang yung pilik mata ko, yan. Bubuhatin ko lang siyang pataas, ganyan na. Parang magkaroon lang ng volume yung pilik mata ko, pero ayoko yung kino-curl-curl na ganon, kasi nasasaktan ako nun yung tsaka pag kine-curl-curl mo kasi nga ng ganun, mukha namang hindi natural. Halatang-halatang samantalang pag iaangat mo lang na ganyan, kahit papano, parang magkakaroon din ng kaunting volume yung pilik mata mo. So, ganyan lang guys, madali lang siya, parang bubuhat-buhatin mo lang yung pilik mata mo na ganyan. So, pero nasa inyo talaga yun guys. Kung gusto nyong i-curl yung pilik mata nyo, pwede naman talaga. So, ako lang kasi, ayaw ko lang kasi dahil parang nasasaktan ako pag nauunat yung pilik mata ko. So, pwede akong magganon kung siguro a-attend ako ng mga weddings, mga debut o ano pa mang okasyon na invited ako, pwede yun. Pero kung sa sarili ko lang na may pupuntahan ako na hindi naman ganun ka-special, ayokong mag-curl-curl ng ganun. So, ito na guys, tapos na yung ating mukha. Ayan na siya, mukhang natural. So, yan. Ayan siya. So, sa lipstick naman tayo ngayon guys. Yung lipstick kasi, depende naman yan kung anong gusto nyo. Sa lipstick, Revlon pa rin yung gusto ko. Ayan, yung mga Revlon na lipstick. Kasi nga, unang-una, pag may mga lipstick kasi na try ko na rin dati, pero kakain ka lang ng konti, tanggal na kaagad. Ayoko nung ganun, yung paulit-ulit ng lipstick. Ang gusto ko, kunwari, isang beses lang ako nag-lipstick, yun na yun, di na siya mawawala. So, at saka mahilig ako magmi-mix-mix ng lipstick guys. So, ang ginagamit kong lipstick talaga, kadalasan yung mga Revlon, iba't ibang ng Revlon. Tapos, pinagko-combine ko. So, ngayon, ang ginamit ko ay gumamit ako, yung nasa lips ko ngayon, yan ay LA Girl na matte na lipstick. Ayan siya. LA Girl yan. So, ito siya, oh. Ito yung kulay niya. Para siyang light pink. Ayan siya. LA Girl na matte lipstick. So, sa lipstick rin kasi guys, ayoko kasi yung glossy, yung parang nangingintab, para kang kumain ng baboy, o di kaya para kang uminom ng mantika, yung yung nagkikintab-kintab yung labi. Ayoko nung ganon. So, may iba't ibang gusto naman tayo. So, wala naman akong against doon. Kung ganon ang gusto nyo, so, maganda din yun kasi nasa inyo naman yun. So, sa edad ko kasi na to, ayoko na ng ganon. So, ito yung aking lipstick. So, itong LA Girl na matte lipstick na light pink, ito yung nasa labi ko. So, tingnan nga natin, dagdagan natin. Ayan siya. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan ang kulay niya. Ngayon, haluan natin itong Revlon na lipstick na to. So, itong Revlon na lipstick na to, nakalagay Ultra
Ultra HD Matte Lip Color. So, eto siya guys. Ayan siya. So, lagyan natin ng konti para medyo mag-dark ng konti yung ating lipstick. So, ayan na siya. Parang nag-dark na siya ng konti. Kasi hinaluan natin itong Revlon na lipstick. So, ayan na siya guys. So, ngayon, last but not the least, ang kailangan natin ay ang ating kilay. So, guys, sa kilay na tayo. So, as you can see, wala pa tayong nilagay na eyebrow sa kilay natin. Pero, napansin nyo, yung tubo kasi ng kilay ko, parang sabog. Kumbaga, sabog-sabog yung kilay ko, tsaka makapal yung kilay ko. Parang, merong mga nakatayo, merong nakaano. Minsan nga, pag hindi ko pinapatreading yung kilay ko, napakakapal niya talaga. So, kung para sa akin, pwede nang hindi ako maglagay ng eyebrow. Kasi kita nyo naman, ang kapal na ng kilay ko, parang kilay ni Andrea Brillantes nung nadapa siya, tapos nasubsob sa lupa. Ito yung dating niya. Joke lang guys, nagpapatawa lang ako. So, ayan siya, parang nagtatayo-tayo yung kilay ko, nasabog-sabog siya. So, kung para sa akin, pwedeng hindi na ako mag-eyeliner, pwedeng hindi na ako mag-eyebrow, pwede na akong hindi maglagay sa aking kilay. So, nagkakabulol-bulol na naman ako, nagbabakil ako. So, pero, maglagay na lang tayo kahit konti. So, ang gagamitin natin sa paglalagay niyan ay Into It pa rin. So, eto na yung ating eyebrow, yung Into It. So, eto yung ating gagamitin. So, ito siya, bubuksan na natin siya. So, ganito siya guys. May tatlong shade na nakalagay dyan. So, nasa iyo kung i-combine mo ba yan siya o kung anong gusto mo. So, gaya nga ng sabi ko, makapal na kasi yung kilay ko. So, hindi na siya kailangang guhit-guhitan pa o ano man. Lalagyan lang natin ng konti. Dito sa yung pinaka darker, yung parang grayish brown, yun yung aking kukunin. So, yan lang yung ipapahid ko dito sa kilay ko. Papahid ko lang dyan sa bandang dulo. Uunahin ko yung bandang dulo, yung sa dulo ng kilay natin. Ipapahid ko lang to. So, igaganyan ko lang siya sa pinakabandang dulo. Yan siya. And sa bandang harap naman, i-combine ko yung dark brown at saka yung light brown. Ito yung i-combine ko. Ayan, i-combine ko silang dalawa. Tapos, ipapahid ko lang siyang ganyan. Dahan-dahan ko lang siyang ipapahid dyan. Dyan. Tapos, sa kabila naman. So, ganyan. Pahid-pahid ko lang dyan. Ayan siya. So,
kita nyo guys, hindi siya kumapal at saka natural na natural yung dating niya. Parang kilay ko rin lang siya talaga. So, ayan siya guys. As you can see, ayan pa rin yung shape ng kilay ko. Kasi ako, mas prefer ko kasi yung medyo makapal yung kilay eh. Ayoko yung manipis yung kilay. So, yun yan. Ganyan siya oh. So, eto na siya guys. So, sana magustuhan nyo yung aking video na to sa pagme-makeup. Kasi nga, tayo ay challenge ng isang millennial na si Miss Mara Ballesteros. So, Miss Mara, ito na yung aking makeup. Sana pasado ako sa'yo sa makeup ko na to. So, ayan siya. Tingnan nyo yung lipstick ko. Medyo kanina light yung pink. Tapos ngayon, medyo nag-darkish siya. Nag-dark siya ng konti. Kasi nga, hinalo ko yung dalawang shade. Pinaghalo ko siya. So, ayan siya guys, oh. So, pag tiningnan mo yung mukha ko, hindi siya halata na naka-makeup. Parang, konti lang yung makeup ko. Parang, natural lang siya. Ayan siya. So, this is it. So, once again, this is Lucky Girl. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell so that you will be updated in my next vlog. And also, kung ikaw ay bago sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para ikaw ay makasali sa aking raffle na gaganapin. So, keep posted guys. So, maraming salamat sa inyong lahat. And to Miss Mara Ballesteros, thank you so much for your challenge. And sana nagustuhan mo ang makeup ko na hindi naman pang millennial yung makeup ko. Hindi siya pang millennials. So, sa akin lang to. Ito lang yung gusto kong pag-makeup sa sarili ko. So, kung nagustuhan nyo, so, pwede rin yung gayahin. So, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Bye! See you in my next vlog.